Ngayon, sa umagang ito mga kapatid, tayo ay makakapakinig ng isang napapanahong paksa para sa ating unang bahagi, ang pahayag pangmadla. Ito ay may pamagat na mga simulain sa Biblia, matutulungan ba tayo nito na harapin ang mga problema ngayon? Yan. Ang bahaging ito ay iharap sa atin ni Brother Ephraim Gauna mula sa Better Life Congregation sa Cavite. Ating pakinggan si Brother Gauna. Ba na kung ano yung mas popular, kung ano yung mas maraming like, o kaya naman mas maraming comment, yun ay totoo. Para sa karamihan, kung ano yung mas kinikilala ng mga tao, para sa kanila, yun ay totoo. Kahit na ito ay mali. No? At para sa kanila, lipas na yung sinasabi ng Biblia. Totoo ba? Sa ngayon, self-help ang puntahan ng mga tao. At kapag may kailangan tayong gawin na gusto natin malaman, halimbawa ay nung pandemic, gusto natin na matuto paano gupitan yung ating sariling buhok, o kaya naman ay matuto ng isang bagong recipe, pupunta tayo sa internet para malaman kung ano yung paano ito gagawin. At karamihan sa ating ginagawa ito, wala namang masama dito. Sa katunayan, sa ngayon, ito ay panahon ng gumagamit ng mga tao na katawagin ay mga AI tools, no? Kung saan sila ay magtatanong ng isang bagay, pagkatapos sasagutin sila ng isang program na kung tawagin ay AI. Kahit anong itanong mo, kaya nilang sagutin, no? Pero paano kung ang tanong ay katulad ng, paano maalis ang diskriminasyon? Paano ako pipili ng mapapangasawa? O kaya naman, paano mawawala yung kilos protesta? Sino ang tunay kong kaibigan? Kapag hinanap natin yung mga sagot sa mga tanong na ito, ano kaya yung sagot na maaasahan natin, na makukuha natin? Siguradong ibang-iba ito sa sinasabi ng Biblia. Karamihan ang mga tao ay kumukuha dito sa sagot at gusto nila kung ano yung naririnig lang ng mga tao o popular na mga idea. Yung iba naman ay kumukuha sa kung ano yung mas marami ang experience. Wala namang masama dito, ginagawa rin natin to. Pero saan tayo pinag-iingat ng Biblia? Pansinin natin yung sinabi sa unang teksto. Nababasahin natin sa Colosas 2:8. Ang sabi rito, maging mapagbantay kayo para walang bumihag sa inyo sa pamamagitan ng filosofiya at mapanlinlang at walang saysay na mga ideya na ayon sa mga tradisyon ng tao at pananaw ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Napansin ba natin kung saan tayo pinag-iingat ng teksto? Sinabi dito na kailangan tayo mag-iingat sa mga filosofiya, mga elementary things, mga walang saysay na mga idea. Sa ngayon, marami tayong makikita mga ganyan. Pero ano yung katotohanan na alam na natin? Si Jehovah, siya na pinakamatalino sa buong universo. Mapagmahal siyang Ama. Mapagmalasakit siya, no? Hindi niya tayo nilalang na hiwalay sa Kanya. Kaya ginawa niya yung mga kung tawagin natin ay mga simulain, o mga prinsipyo sa Biblia. Ano po iyon? Ito yung mga simpleng katotohanan na magagamit natin kapag meron tayong problema. Siyempre, iba-iba tayo ng mga problema na nararanasan natin, pero inaasahan ng Diyos na Jehovah na gagamitin natin yung mga prinsipyo na ito. Tingnan natin yung ilan sa mga problema at kung paano makakatulong yung mga prinsipyo ng Biblia sa buhay natin. Una, paano natin lulutasin yung mga iringan o conflict marahil sa pagitan ng mag-asawa, kapatid, o kaya naman ay sa pagitan ng mga kaibigan. Ano ang naiisip ninyong teksto sa Bible para masolusyonan yung problema sa iringan? Siguro baka may naiisip na kaya, no? Pero tingnan natin, ano ba ang sinasabi ng sanlibutan tungkol dito? Dahil para sa kanila, yung kanilang pagiging makasarili, maraming nagdurusa dahil dito. At marami yung nagre-rebelde dahil sa ginagawa nila. No? Ang gusto nila ay yung sinabi ni Confucius,
Kung ano yung ayaw mong gawin ng tao sa iyo, wag mong gawin sa kanila, no? Tama naman, no? Huwag tayong gumawa ng masama sa iba. Pero ano yung kulang sa statement na iyon? Tingnan natin yung sinabi sa Santiago 4:17. Sabi rito, kaya kung alam ng isang tao kung paano gawin ang tama, pero hindi niya ito ginagawa, nagkakasala siya. Sa punto, sa halip na huwag gumawa ng masama sa iba, nagbigay ang Panginoong Hesus ng isang napakagandang simulain o prinsipyo para malutas sa mga iringan. Baka familiar na kayo dito, no? Tinatawag din itong the golden rule. Tingnan natin sa Mateo 7:12. Makikita natin yun dito at ito yung sinasabi ng teksto. Kaya lahat ng gusto ninyong gawin ng mga tao sa inyo, iyon din ang gawin ninyo sa kanila. Sa katunayan, ito ang pinakadiwa ng kautusan at mga propeta. Ano ba yung mga bagay na gusto natin na gawin ng tao sa atin? Siguro wala namang hihiling na sana gawan ako ng masama ng ibang tao. Wala naman. Pero baka hiling nyo, isipin natin na sana magpakita ng respeto yung mga tao sa akin. Sana maging mapagpasensya sila kasi madali ako magkamali. O kaya sana magpakita sila ng pag-ibig sa akin. Kaya kung titignan natin ulit yung teksto, lahat ng gusto ninyong gawin ng tao sa inyo, iyon ang dapat ninyong gawin sa kanila. Ano kaya magiging resulta kapag ikinapit ang napakagandang prinsipyong ito sa mga lugar kung saan talamak ang diskriminasyon? Sigurado, ibang-iba ang resulta. Kaya ang tanong, kailan natin dapat lutasin ang mga iringan na ito? Anong teksto na iisip ninyo? Baka may naisip na rin kayo, no? Ito yung napakagandang teksto sa mababasa natin sa Efeso 4:26. Efeso 4:26. Ang sabi rito, kapag napuot kayo, huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw, na galit pa rin kayo. Ano ba yung usually ginagawa natin kapag palubog na ang araw? Siyempre, nagpapahinga na, no? At kapag dala-dala natin yung bigat na iyon dahil sa hindi na resolve yung mga iringan na iyon, hanggang sa pagtulog natin, mabigat iyon. At kapag hindi yun na-solve sa mga susunod na mga araw, dala-dala pa rin natin yun. Nakaka-stress yun, ano? Pero, kung mare-resolve natin ito sa pinakamabilis na panahon, mamayang gabi, sa pagtulog natin, mahimbing iyan. Kaya nakakatulong mga prinsipyo sa Biblia para sa ganun ay magkaroon tayo ng peace of mind. At syempre, masarap na tulog. Dahil mare-resolve natin yon. Tungo tayo sa isa pang problema. Paano naman natin masusumpungan ang kaligayahan? Nagkaroon tayo ng isang buong convention may kinalaman dito. Kaya, paano kaya natin masusumpungan ito? At ano kaya ang mga prinsipyo sa Biblia na naiisip ninyo? No? Baka may naiisip din kayo. No? Tingnan natin, ano ba yung tingin naman ng tao may kinalaman dito? Para sa kanila, gustong isipin ni Satanas, ipaisip sa atin na yung mga material ng mga bagay at yung pera ang magpapasaya sa atin. Ang totoo, hindi naman talaga tayo magiging tunay na maligaya dahil sa material ng mga bagay, pero gusto rin naman natin na maging masaya sa buhay, hindi ba? Pero yung tunay na kaligayahan ay hindi natin natatamo dahil lang sa pagkuha nito. Higit pa ito sa basta nararamdaman natin. Halimbawa, masaya tayo nagkasama-sama ngayon. Higit ito sa nakikita natin yung mga kapatid natin kapag nagtitipon tayo. At higit pa ito sa nagagawa ng mga tao. Sa katunayan, naisip natin na yung tunay na kaligayahan ay may kinalaman sa pagiging kontento natin. Yung relasyon natin sa Diyos na Yehova. Kaya hindi mapapansin natin doon sa mga lugar kung saan pinag-uusig yung mga kapatid natin, kinukulong sila, kinukumpiska yung kanilang mga gamit, yung mga kotse, at saka sila ay hinuhuli ng walang dahilan. Pero bakit masaya pa rin sila? Iyon ay dahil sa kanilang relasyon sa Diyos na Yehova. Sa katunayan, ito ay in-expound ng ating Panginoong Hesus.
Makikita natin sa isang ulat kung saan kinausap siya ng isang Hudyong nanay. Tingnan natin kung ano yung sinabi ng nanay at ano yung sinabi ni Jesus dito. Sa Lucas 11:27 at 28. Sabi sa 27, habang sinasabi niya ito, isang babae mula sa karamihan ng sumigaw. Maligaya ang ina na nagdala sa iyo sa sinapupunan niya at nag-aruga sa iyo. Masaya naman talaga yung nanay, no? Kasi iniisip niya, kung ako iyon, baka magiging proud din ako na meron akong anak na isang propeta at isang mesiyas pa. Pero right there and then, kinarek siya ni Jesus. Tingnan natin yung sumunod na talata. Pero sinabi niya, hindi. Maligaya ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Yung kaligayahan na hindi natin mararamdaman sa kung sino yung mga kakilala natin o kung ano yung mga na-achieve natin o yung mga accomplishment natin. Dahil kung ito yung magiging basihan ng ating kaligayahan, para itong paghahabol sa bagyo, hihintayin natin kung kailan magkakaroon ng bagyo, pagkatapos mawawala, nakakapagod yon, nakaka-stress yon. Ayaw ng Diyos na Yehova at ng Panginoong Jesus na gawin natin yon. Dahil hindi natin pwedeng sukatin yung ating kaligayahan sa kung ano yung meron tayo. Dahil pwede magbago ang kalagayan. Pwede itong lumaki, lumiit, at limitahan yung ating paglilingkuran sa Diyos na Yehova. Kaya, ano yung prinsipyo sa Bible na makakatulong sa atin? Bigyan ko kayo ng clue. May kinalaman ito sa pagbibigay. Tingnan nga natin. Gawa 20:35. Yung huling bahagi lang. Ang sabi rito, Gawa 20:35, may higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Hindi sinabi ng teksto na nagbigay sila kasi masaya sila ng time na iyon. Ibig sabihin, kung kailan ka lang masaya, saka ka lang magbibigay. Hindi. Sinabi ng teksto, masaya sila kasi yung act na nakapagbigay sila. No? Kaya ang tanong, ano yung mga bagay na naiisip ninyo na pwede nating ibigay na pwede makatulong sa mga tao at makapagpasaya sa atin? Ang ilan ay nakapagbigay ng pinansyal na tulong, bagaman maliit yung value na binigay natin, baka nagiging doble yon sa pinagbigyan natin. O kaya naman, pwede tayong magbigay ng panahon, lakas, o pampatibay loob sa ating mga nakakausap. Handa ba tayong dumamay, umaliw, o magbigay ng mga words of encouragement doon sa mga marahil ay nasalanta ng sakuna, o kaya naman ay namatayan ng mahal sa buhay? Makikita natin na sa ganitong mga hain, nalulugod ang Diyos na Jehova. Kaya naman, yung mga prinsipyo sa Bible, makakatulong sa atin ito na maging maligaya tayo. Tungo tayo sa isa pang problema. Siyempre, may mga problema na hindi natin may iwasan o masusolusyonan sa ngayon. May mga, baka sabihin natin na talagang yung paradise na lang ang solusyon. At kailangan natin na magtiis. Halimbawa, isa sa mga nararanasan natin sa ngayon ay yung kahirapan. Matutulungan ba tayo ng Bible? May kinalaman sa bagay na ito? Siyempre, limitado lang yung nakikita ng ating mata. Lumalabo ito, no? Kaya baka minsan kailangan natin na magsuot ng eyeglasses. Pero, yung pagnanasa ng mata na itinataguyod ng sanlibutan, lumalaki ito, no? Ano ang kayang gawin ng pagnanasa ng mata? Malaki. Tingnan pa natin. Unang Timoteo 6, 9 at 10. Nasabi po rito, pero ang mga determinadong yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa bitag at sa maraming walang saysay at nakapipinsalang pagnanasa na nagbubulusok sa mga tao sa pagkapuksa at kapahamakan. Sa 10, dahil ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng nakapipinsalang bagay. At dahil sa pagpapadala sa pag-ibig na ito, ang ilan ay nailihis sa pananampalataya at dumanas ng maraming kirot. Kaya napansin natin,
yung pagnanasa ng mata, kaya nitong pangyarihin yung isa na kumuha ng isang pagnanasa. Ano man yung kalagayan natin sa buhay, ano man ang estado natin sa buhay, lahat tayo ay maaaring maapektuhan nito. At nagsisimula ito sa pag-ibig sa pera. Kaya ang tanong, anong prinsipyo sa Bible ang naiisip nyo? Paano natin masusolusyonan yung kahirapan? Bago natin pag-usapan yan, tingnan natin, ano ba yung ino-offer ng sanlibutan? Paano masusolusyonan yung kahirapan? Para sa kanila, ang sukatan ng tagumpay ay siyempre yung material na mga bagay. Kung marami ka nito, wala kang problema sa buhay. Yun ang sabi nila. Walang buhay, walang katapusang pagnanasa at pagkakontento. Ang totoo, dahil sa pagtaas sa mga bilihin, baka mabalisa tayo sa mga nararanasan natin kung paano tayo makakaraos. Pero idiniriin ng Bible yung pagiging balanse. No? Halimbawa, nasubukan nyo na ba na tayo ay magbisikleta o magbike? Di ba kapag nagbabike tayo, kailangan natin maging balanse. At hindi nagtatapos lang yung pagiging balanse natin. Kapag nakita natin na medyo mahirap na yung ruta natin, paakyat na, palusong, ano yung ginagawa natin? Baka ina-adjust natin yung gear sa bike para gumaan yung pagpepedal natin. Baka nga sa sobrang hirap, baka hindi mo na kaya mag-bike, bababa ka na lang sa bike, itutulak mo na lang. Ano yung punto? Baka kailangan din natin na maging balanse o mag-adjust. At ito yung magandang prinsipyo sa Biblia na mabasa natin. Aatras lang tayo sa binasa natin. No? 1 Timoteo 6:8. Ang sabi rito, kaya maging kontento na tayo kung meron tayong pagkain at damit. Parang konti lang, no? Yung sinabi ng teksto. Pero ang totoo, hindi naman ibig sabihin na kailangan natin pagkaitan yung ating sarili sa mga bagay na ito. Pero dapat din tayo maging praktikal sa mga bagay na kaya natin bilhin at maging makatwiran. Walang masama sa pagtatrabaho at pagkakaroon ng part-time job. Pero kung naaapektuhan na nito yung ating kalusugan at yung kalusugan, welfare ng ating pamilya, ito ay kalabisan na. Hindi naman din masama na masiyahan tayo sa ating ginagawa sa trabaho. Pero hindi rin dapat ito ang pinaka-importante sa ating buhay. Meron tayong tinatawag na nice to have o must have. No? Kailangan ko ba nito o gusto ko lang nito? No? Halimbawa, yung smartphone. Kung tatanungin tayo, yung smartphone ba ay nice to have, gusto ko lang nito, o must have, gusto ko ba nito? Para masuri natin, ano ba nagagawa natin sa smartphone? O kayang gawin ito sa atin? No? Nagagamit natin ito sa text, communication, sa ministeryo, nagagamit natin, sa pulong, sa pag-aaral natin, gamit natin yung GW Library app. So, kailangan natin yung smartphone, ano? So, must have talaga ito, no? Pero ang tanong ay ito, paano kung ang gusto mo ay yung pinakamagandang model ng cellphone, yung pinakabago, yung pinakamodelo, yung pinakamahal, no? Sabi nga nila, yung may number 16 sa dulo. Paano kung yun, no? Is it still must have? Kailangan pa ba natin nun? O nice to have lang yon? So, doon ngayon papasok yung pagiging balanse. Kaya makita natin na sa mga prinsipyo ng Bible, tutulungan tayo nito na hindi mahirapan sa buhay. Lalo na kapag nagbago na yung ating kalagayan. Punta naman tayo sa isang karaniwang problema. Alam natin na hindi maikli ang kamay ni Jehovah. Lalo na kapag nakakaranas tayong problema at nararanasan natin na tinutulungan tayo ng Diyos na Jehovah. Pero paano kung walang magagandang nangyayari sa atin? Sasabihin ba natin na maikli yung kamay ni Jehovah? Lalo na sa panahon natin sa ngayon, usong-uso yung tinatawag na mga kabalisahan o anxiety, hindi po ba? Paano ngayon natin, paano makakatulong ngayon yung prinsipyo ng Bible para malabanan yung mga kabalisahan o yung anxiety? Sobrang alalahanin. Sa ngayon, dati hindi natin masyadong pinapansin yan. Baka ang iba sinasabi, baka nagiginarte lang. Pero yung sa ngayon,
nagkakaroon sila ng mas focus na atensyon. Talagang tinuturo nilang ito ay isang medical condition na magkaroon ka ng anxiety, hindi ba? O depression. At talagang kapag meron tayo nito, mahirap itong maranasan. Sa katunayan, ang original salitang Grego na anxiety ay nangangahulugan na magambala ang isip. Hindi lang ito basta pinag-iisip yung isa kapag meron siyang problema, kundi nababahala tayo, meron itong takot na humahati sa ating isipan. Hindi lang siya basta problema, pero isa siyang malaking balakid sa atin na hindi natin alam paano natin ito susolusyonan. Marami tayong mga kabalisahan na naisip natin. Halimbawa, yung kapag marami tayong trabaho, iniisip natin kung ano yung kakainin natin sa susunod na araw. O kaya naman, kung kailan mawawala yung mga nararanasan natin ng mga sakit. Lalo na nung pandemic, hindi po ba? Lahat tayo ay nakaranas noon. Baka naging balisa rin tayo kailan mawawala yung pandemic, kailan mawawala yung COVID, o ako ba ay magpapabakuna o hindi. Sabi nga nila, yung pinakamasakit na salita noong taong 2020 ay yung salitang positive. No? Dati, pag sinabing, I'm very positive, no? Pero noong 2020, pag sinabing, I'm positive, positive ka? Dapat sana nagbibigay ito ng kagalakan, pero iba na, no? O kaya naman, nababalisa tayo kapag meron tayong hindi ginawa na sinabi ng mga elders, pinayuhan tayo, o kaya naman meron tayong hindi ginawa na payo ng Biblia, pagkatapos ay inaani natin ngayon yung mga consequences. Meron din tayong mga kabilisahan tulad ng mga what if natin, no? At baka nararanasan din natin yan. Halimbawa, nung lumabas tayo ng bahay at pumunta dito, baka naisip natin, napatay ko ba yung kalan? Nalako ba yung pinto? Saan ko ba naiwan yung susi? Mga iniisip natin na ganung mga bagay. Meron din mga kabalisahan na hindi naman natin kailangan problemahin, pero problema natin. Halimbawa, kapag nanonood tayo ng mga balita sa social media, no? Baka nung time na yun, merong isang nagsara na isang malaking TV station, pinoproblema natin kung bakit magsasara. Pinoproblema rin natin kung paano ito maibabalik ulit. No, hindi naman natin problema, pero iniisip natin. So mga paghahabol lang iyon sa hangin, hindi po ba? Ano ngayon yung prinsipyo sa Bible para masolusyonan natin yung sobrang pag-aalala o yung anxiety? Siyempre, yung mga hindi kinakailangan na mga kabalisahan, maaari itong magresulta doon sa magtiwala tayo sa ating sarili kaysa sa karunungan ng Diyos. No? Tingnan natin, yung mga hindi kinakailangan kabalisahan, maaari itong mag-result sa atin na magtiwala tayo sa sarili natin sa halip na sa kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ang offer ng sanlibutan ay, para mabawasan yung kabalisahan, ay mas depressing actually. No? Nung tinanong yung AI kung paano mababawasan yung anxiety, isang word lang yung sinagot. No? Ang sabi, YOLO, YOLO. No? Alam niyo pa ibig sabihin nun? No? Acronym yun. Ibig sabihin, you only live once. No? Mas depressing ito. No? Para sa kanila, para sa sanlibutan, para mabawasan yung anxiety, gawin mo na kung yung gusto mong gawin. Kasi life is short. Kahit ito ay mali. Kaya, bakit nakakaranas pa rin tayo ng mga kabalisahan kahit na nagtitiwala naman tayo sa Diyos na Yehova? Kahit na nandito tayo sa bayan ni Yehova? Ang sagot, dahil tayo ay hindi sakdal na naglilingkod sa Diyos na Yehova sa ilalim ng sanlibutan ni Satanas. Kaya pansinin natin itong isang napakagandang prinsipyo sa Bible na nung nabasa ng mga kapatid, sila ay napatibay, no? At naiyak pa nga sila. Sa katunayan, kahit ilang beses nilang basahin yung teksto nito, naiiyak pa rin sila. No? Tingnan nga natin sa Filipos 4, 6-7. Ang sabi rito, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sinabi dito ni Pablo na hindi lang tayo basta huwag mag-alala,
kundi kung ano yung kailangan natin gawin para hindi tayo mag-alala. Ano yun? Ipaalam natin sa Diyos lahat ng pakiusap natin. Lahat ng pagsusumamo natin sa pamamagitan ng panalangin. Noong panahon ng Israel, nung nakita ng mga pamilya na meron ng bantay dun sa mga pader ng Jerusalem, panatag na sila, nakakatulog na sila. Kasi alam nila, meron nagbabantay, kahit meron paparating na mga manguumog, mga kalaban, safe sila. Sa katulad ng paraan, kapag ginawa natin, binigay natin kayo ba lahat ng alalahanin natin, ano yung resulta? Sabi sa 7, yung kapayapaan ng Diyos, yung peace of God, yun ang tutulong ngayon sa atin. Alam ni Jehovah, siya na pinakamatalinong persona sa universo. Siya na lumalang sa atin. Alam niya kung ano yung pangangailangan natin. Maiiwasan natin o makakayanan natin yung anumang mga kabalisan kung kikilos tayo ayon sa ating panalangin. Hindi pwedeng magpe-pray po tayo pagkatapos makahimalang mawawala yung ating mga problema. Pero ano ba yung mga kabalisan o mga problema na pwede natin panalangin? Naalala po ninyo yung convention song ng title ay Give Me Courage noong 2018. Yung first line sa chorus, ang sabi ron, Jehovah, patibayin mo, pagtitiwala ko. Bakit natin gustong gawin yon? Sabi doon, na madaraig ang kalaban, bigyang lakas loob. Sa English, maganda rin yung line, yung mga words na ginamit noon. Sabi, Jehovah, give me eyes of faith and help me always see. Ano yung gusto natin makita? There are more with us than against us. Ayun. Kaya, manalangin tayo sa Diyos na Jehovah na makita natin yung mga bagay-bagay, hindi sa pangmalas natin, kundi sa pangmalas ng Diyos na Jehovah. At makakasigurado tayo na pagdating ng paraiso, ay mawawala na lahat ng mga bagay na ito. Kaya naman, ano yung nakita natin habang pinag-uusapan natin yung mga prinsipyo sa Bible? Siyempre, mahalaga malaman natin yung mga kwento tulad ng kay Abel at David, David at Goliath, at siyempre kay Samson at Delilah. Pero mahalaga rin na pag-aralan natin yung mga malalalim na mga bagay ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng mga problema ay makikita natin saktong-sakto yung sagot dun sa Bible. Pero kung pag-aaralan natin yung mga prinsipyo na ito, makakatulong iyon sa atin na makapag-isip at siyempre pa ay makatulong iyon sa atin. Halimbawa, kung paanong tayo ay nagre-research paano gipitan yung ating buhok na mag-isa o paano magluto ng isang bagong recipe na hindi natin alam, pwede rin natin mapag-aralan yung mga malalalim ng mga bagay ng salita ng Diyos. Sa susunod na inyong personal study of family worship, pwede niyong pag-aralan yung problema sa pananalapi, mga hamon sa loob ng pamilya at problema sa trabaho. Pasyalan natin yung jw.org dahil na sa ating mga Bible study at mga bisita natin para makita natin kung ano yung ino-offer ng Bible. Sabi nila, ang pagsunod sa praktikal na mga simulain sa Bible, masasabing kung sinusubok ng batas ng Diyos yung ating pagkamasunurin, sinusubok naman ng mga prinsipyo sa Bible yung lalim ng ating espiritualidad at yung ating pagnanais na palugdan siya. Kaya, yung pagsunod sa mga prinsipyo sa Bible ang talagang matalinong gawin ngayon. Kaya naman, anuman ang mapaharap sa atin na problema o pagsubok, pinasisigla tayong lahat. Gabayan nawa tayo ng mga simulain sa Biblia. Magandang umaga po. Maraming salamat, Brother Gauna, sa inyong malinaw at nakapagpapatibay na pahayag. Tunay na marami kaming punto na natutunan at nakinabang kami sa mga punto na inyong tinalakay. Agad-agad mga kapatid ay susunod ang ating pag-aaral sa artikulong Ang Bantayan. Pangasiwaan tayo ni Brother Rodolfo Ongkingko. Magandang pagkakataon natin na maturuan muli ni Jehovah sa pamagitan ng pag-aaral ng Biblia gamit ang magasing Ang Bantayan. Ganda yung pag-aaralan natin. Buksan natin ito pamagitan ng awit. Awit bilang 12. Pwede tayong tumayo. Mapuptayin yung kalagayan. Makaawit tayo ng matigla. Araling Artikulo 31 ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Ang paksa niya ay ang ginawa ni Jehovah para iligtas ang makasalanang mga tao.
So, may tayong teksto sa 1:3:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang isang anak. Napansin niyo yung paggamit ng salita? Gayon na lang. So, sa English yan, God loved the world so much. Ba't kaya nasabi yun? Higit natin mapahalagahan ng tekstong ito, samantalang tinatalakay ang paksang ito kung anong ginawa ni Jehovah para iligtas ang makasalanang mga tao. So, tulong sa atin ito, lalong pahalagahan si Jehovah at kung gaano niya tayo kamahalan. Yun sana maging epekto sa atin pagkatapos ng pag-aaral. Mantig yung puso natin at lalo nating mapahalagahan yung pag-ibig na pinakita ni Jehovah sa atin. Kaya doon sa matututuhan, kung anong ginawa ni Jehovah para tulungan tayong patuloy na malabanan ang kasalanan at mabuhay tayo ng walang hanggan at walang kasalanan. Anong ginawa ni Jehovah para tulungan tayo malabanan yung kasalanan? Ang ganda yung punto na yun, mga kapatid. So, tayo ay sasagot sa huling mga 3 tanong pagkatapos ng pag-aaral. At ito yung pinakamahalaga mga punto na gusto nating matandaan din. Anong sagot mo? Anong pag-asang binigay ni Jehovah sa makasalanan ng mga tao? Anong tinuturo ng mga handog na hinihiling sa kautusan? At yung pangatlo, anong ginawa ni Jesus para iligtas ng mga tao sa kasalanan? Hanggang na tayo sa ating pag-aaral. Ang ating readers, Brother Melky Domingo, handa na nating basahin yung unang 2 paragraph. Gusto mo bang malaman kung gaano kakamahal ni Jehovah? Pag-aralan mo kung ano ang ginawa niya para iligtas ka sa kasalanan at kamatayan. Napakasamang kaaway ng kasalanan at hinding-hindi mo ito matatalo ng mag-isa. Nagkakasala tayo araw-araw at namamatay tayo dahil sa kasalanan. Pero may magandang balita. Sa tulong ni Jehovah, matatalo natin ang kasalanan. Nangako pa nga siyang tutulungan niya tayong mag-awayan. Mga 6,000 taon nang tinutulungan ni Jehovah ang mga tao na malabanan ng kasalanan. Bakit? Kasi mahal-mahal niya ang mga tao mula pa noong lalangin niya sila. At dahil sa pagmamahal niya yan, ginawa niya ang lahat ng magagawa niya para tulungan sila kapag nagkakasala sila. Alam ng Diyos na namamatay tayo dahil sa kasalanan at ayaw niyang mangyari yan. Gusto niya tayong mabuhay ng walang hanggan. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang 3 tanong. Una, anong pag-asa ang ibinigay ni Jehovah sa makasalanang mga tao? Ikalawa, ano ang ginagawa ng makasalanang mga tao noong panahon ng Biblia para mapasaya si Jehovah? At ikatlo, ano ang ginawa ni Jesus para iligtas ang mga tao sa kasalanan? Yun tayo sa paragraph 1 and 2, sa A, ano ang kasalanan at paano natin to matatalo? Yung unang bahagi lang muna sagutin natin. Pwede yung tingnan din yung karagdagang paliwanag dito. No? Tawag natin Sister Mendoza. Sa article po, ang sabi, pwedeng tumukoy sa 2 uri yung kasalanan. Yung una, yung paggawa ng mga bagay na alam nating mali para kay Jehovah o hindi paggawa sa mga bagay na dapat nating gawin. Yung ikalawa, tumutukoy po ito sa kasalanan na minana natin kay Adan mula pa nung ipanganak tayo. Okay, salamat. Ganda yung punto rin. Ngayon ang bahagi ng tanong, paano natin matatalo yung kasalanan? Brother Alcantara. Matatalo po natin ang kasalanan dahil meron pong pinangako ang Diyos ni Jehovah na magagawa na iyan na tulungan tayo. Salamat po, no? At gaano katagal na tayong tinutulungan ni Jehovah na labanan ng kasalanan? Brother JS? 6,000 taon na po. Okay. Bakit ginagawa ni Jehovah yun? Sister Aguilar Dolores. Kasi po mahal na mahal po tayo ni Jehovah. Okay. Kaya makikita niya dyan, no? Ano yung gusto ni Jehovah na mangyari sa atin talaga. Yan talaga yung gusto ni Jehovah sa atin. Dahil sa pagmamahal niya. Brother Doom? Mabuhay tayo ng walang hanggan. Okay. So, makita natin yung kalaban, yung kamatayan, saka yung buhay na bibigay ni Jehovah, no? Ngayon, ano yung tatalakayin natin? Sa artikulong ito, mayroon 3. Bangkitin ng isa.
Dahil katas na kamay. Tawag muna tayo. Si Chloe, sige. Anong pag-asang binigay ni Jehovah sa mga makasalanan mga tao? Okay, salamat. Sige, Brother Rodriguez. Salamat, Chloe. Ano ang ginagawa ng makasalanan ng mga tao nung panahon ng Biblia para mapasaya si Jehovah? Okay. At yung pangatlo, sige, si Ram, tawagin natin. Yun, Ano ang ginagawa ni Jesus para iligtas ang mga tao sa kasalanan? Okay, salamat, Ram. Ano? So, yan ang tatalakayin natin. Ano? Unahin natin yung anong pag-asa ang binibigay ni Jehovah sa makasalanang mga tao. Number 3 tayo. Gusto ni Jehovah na maging masaya ang unang lalaki at babaeng nilalang niya. Binigyan niya sila ng napakagandang lugar na tirahan, masayang pag-aasawa at makabuluhang atas. Pupunin nila ng mga anak nila ang buong lupa at gagawin itong paraiso gaya ng hardin ng Eden. Binigyan niya lang sila ng isang simpleng utos at binabalaan niya sila na kung susuway sila sa utos niya at magre-rebelde sa kanya, mamamatay sila. Alam na natin ang nangyari. Dumating ang isang masamang anghel na walang pagmamahal sa Diyos o kina Adan at Eva at tinukso sila na sumuway. Sumunod naman sa kanyang mag-asawa. Imbis na magtiwala sa mapagmahal nilang ama, pinili nilang magkasala. At gaya ng alam natin, nagkatotoo ang mga sinabi ni Jehovah. Mula ng araw na yon, nagdusa sila. Naranasan na nilang tumanda at bandang huli, namatay sila. May nakalimutan akong punto. Meron tayo dito sa B, no? Tingnan ang para sa mga mambabasa. Samantalang binabanggit yung tatalakayin. Meron gusto magkomento ron doon sa tingnan para sa mga mambabasa. Anong punto na pinatawag pansin doon? Napansin niyo ba yun? Merong 5 punto na asahan natin sa series ng article na ito, no? Ano-ano yung 5 punto? Banggitin ng isa, Sister Umpakan. Ang una, anong kaayusan ang ginawa ng Ama nating si Jehovah para tulungan tayong mga tao na matalo ang kasalanan? Ayun, yun yung tatalakayin natin ngayon. Ano? Sister Isay. Ikalawa, ano ang itinuro ni Jehovah tungkol sa tunay na pagsisisi at paano niya tulungan ang mga nagkasala na magsisi? Yan, tatalakayin ito sa sunod naman yun. Ano? Sister Ongking ko. Anong mga tagubili na ibinigay ni Jehovah sa kongregasyon sa Corinto tungkol sa kaso ng isang nagkasala na hindi nagsisisi? Okay. Sige, Sister Ami Relox, pakisuyo. Yung ikaapat naman po, paano dapat asikasuhin ng mga elders sa ngayon ang mga kaso ng mga malubhang pagkakasala? At yung panghuli, sige, Sister Burgos, Casey. At ang ikalima po, kapag inalis sa kongresang di nagsisising nagkasala, paano pa kapag pakita ng pag-ibig at awa sa kanya ang kongregasyon? Kung titingnan nyo, 5 artikulo ito, sunod-sunod pag-aaralan. Bawat punto, isang artikulo yan. Ano? Kaya doon tayo sa number 1 na magpapasimula sa pagtalakay na ito. So, balikan na natin ngayon yung ating, punta na tayo doon sa tanong sa paragraph 3, no? Paano naging makasalanan ang unang mga magulang natin? Sister Olikino, pakisuyo. Mababasa po sa Genesis 3:1-6, naging makasalanan po sila sa pamamagitan ng kanilang pagsuway sa utos. Salamat sa tuwid ng sagot. At sino involved doon ba't nangyari sa kanila yon? Sino mga kasangkot dyan sa pagkakasala na yan? Brother Narahos? Kasama po dyan si Satanas, si Eva, at si Adan. Yun, ano? At ano naging resulta niyan nung sila ay magkasala? Sister Joso. Nagresulta po ito ng pagdurusa, pagtanda at kamatayan. Anong pinatutunayan ng Genesis 5:5 tungkol kay Adan? Paano pinapatunayan na pwede siyang mabuhay sana ng walang hanggan? Sister Loreto. Kasi umabot po yung edad niya ng 930. Doon po siya namatay. Kaya kung di siya nagkasala, nasaan si Adan ngayon? Boy, pa rin, ano?
Kasi yan ang katibayan na talagang dinesign tayo mabuhay magpakailanman. Ano? Pero dahil dito sa pagsuway nila, pinili nila na sumuway kay Jehovah, no? Imbis na, kanino sana sila nagtiwala para hindi sila nagkasala sana. Kanino sana sila nagtiwala sa halip na pinili nila itong si Satanas, wala namang ginawang mabuti sa kanila. Yung sa likod, Sister Army. Kay Jehovah po bilang mapagmahal na Ama. Ayun, sayang, ano? Pero si Jehovah, merong mga pagkilos na gagawin. Pero puntahan natin muna yung paragraph 4, hinggil sa damdamin niya sa kasalanan. Ano? Ipinasulat ni Jehovah sa Biblia ang malungkot na pangyayaring ito dahil may gusto siyang ituro sa atin. Gusto niyang maintindihan natin kung bakit galit na galit siya sa kasalanan. Dahil kasi sa kasalanan, napapalayo tayo sa Kanya at namamatay tayo. Pero gustong-gusto yan ni Satanas kasi galit siya kay Jehovah at sa mga tao. Kaya tinukso niya si Adan at Eva na magkasala at ganyan pa rin ang ginagawa niya sa mga tao ngayon. Nang may impluensya ni Satanas si Adan at Eva, akala niya nagtagumpay na siya na sirain ang layunin ni Jehovah para sa mga tao. Pero hindi niya alam kung gaano sila kamahal ni Jehovah. Hindi binago ng Diyos ang layunin niya sa mga anak ni Adan at Eva. Mahal na mahal niya ang mga tao, kaya nagbigay siya agad ng pag-asa para sa lahat. Alam ni Jehovah na ang ilan sa magiging anak ni Adan at Eva ay magmamahal sa Kanya at hihingi ng tulong sa Kanya para labanan ang kasalanan. At bilang ama nila at may lalang, gagawa siya ng paraan para mapalaya sila sa kasalanan at mapalapit sa Kanya. Paano yan magagawa ni Jehovah? Ito tayo sa paragraph 4. Kunin lang natin unang bahagi ng tanong. Bakit galit si Jehovah sa kasalanan? Brother Relox, Manuel? Galit po si Jehovah sa kasalanan dahil ito po yung nagpapalayo sa atin at nagpapahiwalay sa Kanya. Ayon nga po sa diwa ng Isaiah 59:2. Okay. Pero yung epekto ng kasalanan, alam ni Jehovah, no? Kaya galit na galit siya sa kasalanan. Sister Gamboa, pakisuyo. Salamat, brother. No? At dahil sa kasalanan, namamatay tayo. Yan ang ayaw ni Jehovah mangyari sa atin. Ano? Pero, paano tayo, bakit tinutulungan tayo ni Jehovah na malabanan yung kasalanan? Sister Jemel Aguilar. Dahil mahal niya po tayo. Tingnan natin yung teksto, no, mga kapatid, sa Roma 8:20-21. Ano? Sister Marlene Relox, pakisuyo. Dahil ang lahat ng nilalang ay ipinasailalim sa kawalang saysay, hindi dahil sa sarili nilang kagustuhan, kundi dahil sa isa nagpasailalim sa kanila rito. Pero nagbigay siya ng pag-asa para ang lahat ng nilalang ay mapalaya rin mula sa pagkaalipin, sa kabulukan at magkaroon ng malwalhating kalayaan bilang mga... Anong natutuhan natin sa tekstong ito? May kinalaman sa pagtulong ni Jehovah sa ating labanan ng kasalanan. Father Rabanes? Ayon sa teksto, Roma 8:20-21, na may umaalipin sa mga tao, isinailalim sila sa kasalanan na aakay sa kamatayan. Kaya galit si Jehovah dahil ang layunin niya sa mga nilalang niya na mga tao ay maging malaya at hindi mamamatay. Okay, salamat. Ano? Sister Helen de Asis, pakisuyo rin. Bilang ama, nagawa si Jehovah ng paglalang para mapalaya ang mga tao sa kasalanan. Nagpalapit ito sa mga tao at nagpalapit kay Jehovah na mahalin siya. Okay. So anong nakita niyo yung salita dyan sa teksto na yun ang gagawin ni Jehovah? Ano yung binigay ni Jehovah sa mga tao na naging alipin ng kasalanan? Sister Canuto? Nagbigay si Jehovah ng pag-asa. Ayun, ano? Pag-asa na ano mangyayari sa inaharap? Ano maging resulta? Sister Jennifer Omok, salamat po, Sister Canuto. Na mapalaya po tayo mula sa kabulukan, yung magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. O, sa ibang salita, mapalaya tayo saan? Sa ibang salita? Nga, Sister Balingit. Taas mo kami mo sa Mercy. Ayun. Mapalaya tayo sa kasalanan. Ayun.
So, nakita niyo, no? Yung mga paraan ni Jehovah, no? Siya yung gumawa ng paraan para dito, no? At sabi rito sa, napansin niyo yung salita dyan, bago banggitin yung, yung paliwanag na binanggit pagkatapos ng Roma 8:20-21, alam ni Jehovah, kaya nagbigay siya ng pag-asa. Ano alam ni Jehovah sa mga maging anak? Sige, tawagin natin si Sister Balino. Sister Flor. Ano alam ni Jehovah? Ayon sa Romans 20:21, dahil sa lahat ng nilalang ay ipinasa ilalim sa kawalang saysay, hindi dahil sa sarili nilang kagustuhan, kundi dahil sa isa sa nagpasa ilalim sa kanila nito. Pero nagbigay sila ng pag-asa para sa lahat ng nilalang ay napalaya rin mula sa pagkaalipin ng kabulukan at nagkaroon ng maluluhating kalayaan bilang mga anak ng Diyos. Okay, salamat. Brother Alburo. Yung mga anak ni Adan at saka ni Eva ay magmamahal sa kanya. Meron, Meron din magmamahal, Kaya gumawa siya ng paraan, Kaya ang tanong natin dyan ay, paano magagawa ni Jehovah yun? Paano niya tutulungan yung mga anak ni Adan at Eva, Tingnan natin. Magpatuloy tayo dito sa paragraph 5. Sinasabi sa Genesis 3:15, at maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng supling mo at ng supling niya. Dudurugin ng supling niya ang ulo mo, at susugatan mo ito sa sakong. Unang ipinaalam ni Jehovah ang pag-asa ng mga tao nang hatulin niya si Satanas. Inihuli na may isang supling na magliligtas sa mga tao. Dudurugin ng supling nito si Satanas at aayusin niya ang lahat ng problemang lumitaw dahil sa nangyayari sa Eden. Pero magdurusa muna ang supling bago yan mangyari. Susugatan siya ni Satanas, kaya mamamatay siya. Napakasakit niyang para kay Jehovah, pero handa siyang tiisin yan para maligtas ang napakaraming tao sa kasalanan at kamatayan. Tanong sa paragraph 5, kailan unang ipinaalam ni Jehovah ang pag-asa ng makasalanang mga tao? Sister Simon? Una niya po itong ipinaalam noong hatulan niya si Satanas na Diablo. At ipinaalam po ni Jehovah yun sa pamamagitan ng hula doon sa Genesis 3:15, may kinalaman sa supling na dudurog doon sa ulo ni Satanas na Diablo. Okay. So, anong hatulan, Satanas? Paliwanag natin yan, mga kapatid. Pwede tayo magdagdag pa ng paliwanag. Nagkomento na si Sister Simon doon. So, ano yung gagawin ni Jehovah paraan para iligtas tayo? Merong lilitaw na Sister Moyo. Sa Genesis 3:15 po, ang kinakausap ng Diyos ni Jehovah ay ang serpente, hindi isang literal na ahas, at siya po ay si Satanas na Diablo. Ang babae po ay ang makalangit na organisasyon ni Jehovah na binubuo ng tapat na mga espiritong nilalang. Ang supling naman po ng serpente ay yung lahat ng mga rebuilding anghel at mga tao, gayon din yung mga organisasyon ng tao na sumasalangsang sa Diyos ni Jehovah sa kanyang bayan. Ang supling naman po ng babae ay pangunahin ng si Jesucristo. Ang isa na susugat sa ulo ni Satanas, ibig sabihin pupuksain siya sa hinaharap. Susugatan naman po ni Satanas sa Jesus sa sakong. Kasi pinatay po siya, pero hindi po permanente yung sugat dahil binuhay po siyang muli ng Diyos na Jehovah. Kaya mula po noon, ang pakikipag-alita ni Satanas sa binhi ng babae ay maaaninaw po doon sa pagkapuot ng mga bansa sa piniling bayan ng Diyos. Salamat. In-identify niya lahat yung mga sangkot na katauhan doon. Pero sa maikli, paano pinakita rito yung gagawin ni Jehovah na paraan para matulungan tayo? Paano sasabihin sa maikling pangungusap yun? Anong paraan ni Jehovah? Merong gagamitin siyang isang blank, para yun ang gagamitin para Sister Loreto. May gagamitin po ang Diyos na Jehovah na isang supling. Nakita po natin yun sa hula. At ang supling na ito, siya po yung magliligtas sa lahat ng tao. Aayusin po niya, ito po si Jesus, ang lahat ng problemang lumitaw doon sa nangyari sa Eden. Ayun. Simple lang, Pero bago mangyari yon, meron munang
Ano mauna ron? Brother Rodriguez. Magdurusa muna yung supling bago iyan mangyari. At susugatan siya ni Satanas. Tama. So makita natin yung paano nasangkot si Jehovah dyan. So sa pagpinatay yung supling. Sister Gambawa. Napakasikip po yan para kay Jehovah, pero handa niyang tiisin dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Nakita niyo yung paraan ni Jehovah, no? Kahit na magtiis siya, basta mailigtas lang sa kasalanan at kamatayan ng mga inapo ni Adan at Eva. No? So yun ang ginawa ni Jehovah. Kaya pag sa maikli, anong ginawa ni Jehovah para, anong pag-asa binigay ni Jehovah sa mga kasalanan ng mga tao? Paano sagutin sa maiksi yun? Sister Galvez. Pag-asa po na makalaya sa kasalanan. Pakiulit. Pag-asa po na makalaya sa kasalanan. Ayun, meron siyang paraan na gagawin para makalaya tayo ron. Okay, salamat. Di pa tayo dito sa susunod na topic naman. Yun naman sa anong ginawa ng makasalanan ng mga tao nung panahon ng Biblia para mapasaya si Jehovah. Doon sa paragraph 6 tayo. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nilinaw ni Jehovah kung paano mapapalapit sa Kanya ang makasalanang mga tao. Pagkatapos ng nangyari sa Eden, si Abel na ikalawang anak ni Adan at Eva, ang pinakaunang nanampalataya kay Jehovah. Mahal ni Abel si Jehovah at gusto niyang mapasaya siya at mapalapit sa kanya. Kaya naghandog si Abel. Isa siyang pastol, kaya kumuha siya ng ilang batang tupa at pinatay yon para ihandog kay Jehovah. Ano ang naging reaksyon ni Jehovah? Sinang-ayunan niya si Abel at ang handog nito. Tinanggap ni Jehovah ang mga handog ng ibang tao na nagmamahal at nagtitiwala sa kanya, gaya ni Noe. Pinapakita ni Jehovah na pwede siyang mapasaya ng makasalanang mga tao at posible silang mapalapit sa kanya. So, tanong natin, anong ginawa ng tapat na mga lalaking gaya ni na Abel at Noe para mapalapit kay Jehovah? Meron tayong tataas ng kamay sa Zoom. Tawagin natin si Sir Samson. Ang ginawa ng mga tapat na lalaki gaya ni Abel at ni Noe, naghandog sila kay Jehovah. Halimbawa, yung kay Abel sa Genesis 4:4, naghandog siya ng mga panganay dun sa kawan niya ng mga tupa dahil isa siyang pastol. At nakita natin yung naging reaksyon ni Jehovah, sinang-ayunan niya si Abel at ang handog nito. Salamat. Salamat, Sister Samson. Sister Dom, pag-isuyo. At tungkol naman po kay Noe, nung pagkatapos po ng baha, nagtayo siya ng isang altar para kay Jehovah at naghandog din siya ng handog na sinusunog. Ayon po dun sa Genesis 8:20 hanggang 21. At ang reaksyon po ni Jehovah, sinang-ayunan niya rin po ito dahil nilanghap ni Jehovah yung nakagiginhawang amoy sa kanyang inihandog. So anong tinuro nito sa atin mga kapatid? Yung reaksyon ni Jehovah doon sa ginawa ng mga tao na tapat na lingkod. Anong natutuhan natin dito? Brother Relox, Mario. Ayon nga po dito sa talababa, tinatanggap ni Jehovah ang mga handog ng tapat na mga lingkod niya bago ang panahong Kristyano dahil alam niyang sa inaharap, ihahandog ni Jesucristo ang buhay niya at permanente nitong aalisin ang kasalanan at kamatayan. Okay. Salamat po. So, nakita niyo yung punto, no? Yung pinagbatayan ni Jehovah, bakit niya pinakitunguhan sila, no? So, napansin niyo yung Roma 3:25, ano yung pinagbatayan ni Jehovah? Kasi wala pa naman yung pantubos nun eh. So, makasalanan pa rin sila. Pero, anong sabi doon sa Roma 3:25? Anong ginawa ni Jehovah sa makasalanan nila kahit wala pa yung pantubos? Anong susing salitang ginamit? Sister Dom? Pampalubag loob po o handog na pambayad sala. Kahit doon sa mga kasalanang nakalipas na, no? So parang dahil alam ni Jehovah may pantubos naman eh. So pwede ko nang patawarin itong mga ito. No? Yun yung pinagbatayan ni Jehovah. No? Makita natin yung awa ni Jehovah. No? At pinatunayan din. Basahin natin yung last sentence ng paragraph 6. Sino gusto bumasa nun? Sister Lenny, Kapapangan. Ipinakita ni Jehovah na pwede siyang mapasaya ng makasalanang mga tao at posible silang mapalapit sa Kanya. Ayun. Yun ang doon sa reaksyon niya sa mga handog na ginawa ng mga tapat na lingkod. Ano? Kaya kahit nakasalanan ng mga tao, pwede pa rin siyang mapasaya. Kaya pwede pa tayong tulungan ni Jehovah. Paragraph 7 tayo. Napakalaki ng pananampalataya ni Abraham
Pero may ipinagawa si Jehova na talagang susubok sa pananampalatayang iyon. Hiniling niya kay Abraham na ihandog ang anak nitong si Isaac. Siguradong napakahirap nito para kay Abraham, pero sumunod pa rin siya. Nang gagawin niya ito, pinigilan siya ni Jehova. Tinuturo ng pangyayaring yan na sa lahat ng may pananampalataya, ang isang napakalagang katotohanan. Handa si Jehova na isakripisyo ang pinakamamahal niyang anak. Ganyan niya kamahal ang mga tao. 7, anong matutuhan natin sa pagiging handa ni Abraham na ihandog ang sarili niyang anak? Sige, Sister Jana. Kung paanong handang ihandog ni Abraham si Isaac dahil sa kanyang pananampalataya at pagmamahal niya kay Jehovah, pinapakita lang po nito na kaya ring ihandog ni Jehovah para sa atin ang pinakamamahal niyang anak na si Jesus dahil mahal niya tayo. Kaya sinong kasali rito? Nakita niyo yung salita dyan? Para, ano yung salitang ginamit doon sa last sentence? Sister Ami Relox? Ganyan niya kamahal ang mga tao. Ayun. Kahit yung anak niya, bibigay niya, no? Sipin mo, no? Kaya maintindihan natin ba't sinasabi na ganun kamahal, ano? Kasi laki ng sakripisyo na involved. Doon tayo sa paragraph 8. Pagkalipas ng daan-daang taon, ibinigay na sa bansang Israel ang kautusan. At marami itong hinihiling na handog para makapagbayad sala ang bayan ng Diyos. Tinuturo ng mga handog na iyon na maglalaan si Jehova ng isang mas magandang handog na permanenteng mag-aalis ng kasalanan ng mga tao. Ginamit ni Jehova ang mga propeta niya para humula tungkol sa ipinangakong supling na bandang huli ay tumutukoy pala sa espesyal na anak ng Diyos. Pinaliwanag nila na kailangang magdusa at mamatay ng supling na ito. Papatayin siyang gaya ng isang tupang ihahandog. Isipin mo, isasakripisyo ni Jehova ang pinakamamahal niyang anak para iligtas sa kasalanan at kamatayan ang mga tao. At kasama ka diyan. Mabatayin natin yung Leviticus 4:27 to 29. Sige, pakitaya. Basta, Brother Umpakan. Tapos yung 17:11 ng Leviticus. Sino gusto bumasa nun? Brother Terence Moran. Okay, sige. Kung ang isang karaniwang tao ay magkasala dahil nagawa niya ng di sinasadyang isang bagay na ipinagbabawal ni Jehovah, o nalaman niyang may nagawa siyang kasalanan, dapat siyang magdala ng isang malusog at batang babaeng kambing bilang handog para sa kasalanan niya. Ipapatong niya ang kamay niya sa ulo ng handog para sa kasalanan at papatayin ang handog para sa kasalanan kung saan din pinapatay ang handog na sinusunog. Okay, salamat. Sa 17:11, dahil ang buhay ng isang nilikha ay nasa dugo, at ako mismo ang naglagay nito sa ibabaw ng altar para makapagbayad sala kayo para sa inyong sarili. Dahil ang dugo ang nagbabayad sala dahil sa buhay na naroon. So, ang tanong natin, salamat yan yung pagbasa. Anong tinuturo ng mga handog na hinihiling sa kautusan? Anong tinuro nito sa atin? Sister Gama, tatas na kamay. Na si Jehovah ay maglalaan ng isang mas magandang handog sa permanenteng mag-aalis ng kasalanan ng mga tao. Okay. So, yun ang pinakapunto ng mga kapatid. No? Doon sa binasang teksto, paano pinakita yon? Na paano kinumpara yung paghahandog noon at saka doon sa gagawing paglalaan ni Jehovah na permanenteng solusyon? Ano ba nangyayari sa mga hinahandog nun sa mga kasalanan? Ayon doon sa binanggit dyan sa Leviticus. Doon 17:11, anong kailangan para mabayaran ng kasalanan? Kailangan merong titigis na, pag wala yun, hindi mapapatawad ng kasalanan. Kailangan merong ititigis na ano? Sister King ko. Titigis na dugo. Ayun, no? At yung mga tao, pag nagkakasala, palagi sila maghahandog, ano? Kaya makita natin, ano lang pala yun, parang pagtuturo ni Jehovah, no? Na may gagawin siya mas maganda pa dyan sa ginawang kaayusan sa bansang Israel, no? Tapos, paano humula ang mga propeta sa gagawin pa ni Jehovah sa inaharap na sakripisyo? Halimbawa, sino yung propeta na binanggit dyan na humula ng sakripisyo? Brother Olokino. Kung paano po sa sinaunang Israel, yung mga handog ay pinapatay at tinitigis po yung kanilang dugo. Ganon din po yung gagawin doon sa espesyal na anak ng Diyos. Kailangan po niya magdusa at mamatay para po sa atin. Basahin nga natin yung last sentence ng paragraph. Sister Kamarig, pakisuya. Salamat, Brother Lucino. Isipin mo, isasakripisyo ni Jehovah ang
pinakamahal niyang anak para iligtas sa kasalanan at kamatayan ng mga tao at kasama ka dyan. Kasama ako doon. Ikaw, Sister Kasan. Kasama tayo. Individual, ano? Ang punto nakita niyo, no? Hindi pangmarami. Individual tayo nakikinabang doon sa pagmamahal na yun ni Jehovah sa atin. No? Ngayon, punta na tayo kay Jesus naman. Ano? Anong ginawa ni Jesus para iligtas sa mga tao sa kasalanan? Sa paragraph 9. Noong unang siglo, CE, nakita ni Juan Bautista si Jesus ng Nazaret at sinabi, "Tingnan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan." Pinapakita ng sinabing ito ni Juan na si Jesus ang inihulang supling. Ibibigay niya ang buhay niya bilang handog. Sa wakas, dumating na ang ipinangakong supling ni Jehovah na lubusang mag-aalis ng kasalanan sa sangkatauhan. Tingnan natin itong anong sinabi ni Juan Bautista tungkol kay Jesus, Brother Narajos? Sabi po ni Juan, tingnan nyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. So, anong ibig sabihin ni Juan doon? Anong tinuturo ni Juan? Anong impormasyon ang siniwalat ni Juan dyan? Nang sinabi niya yan? Sister Alcantara? Na si Jesus po ang inihulang supling. Ayun, yun sa Genesis 3:15. No? Okay. So, puntahan natin ngayon yung Hebreo. Basahin natin muna to. Tingnan natin kung ano yung nagbibigay ng dagdag na paliwanag. Hebreo 9:22. Tapos yung isa naman, babasa ng 10:1, 4, saka 12. Yun, yung Hebreo 9:22. Sister Bilardo, pakibasa, no? Tapos yung isang teksto pa, Brother J.E., pakibasa yung 10:1, 4, saka 11. No? Sige, pakibasa, Sister Bilardo. Oo, ayon sa utusan, halos lahat ng bagay nililinis ng dugo. At malibang magbuhos ng dugo ay hindi mapapatawad ang mga... Sa 10:1 hanggang 4, ang kautusan ay may anino ng mabubuting bagay na darating, pero hindi ang mismong bagay, hindi ang mismong mga bagay na iyon, kaya hindi nito kailanman kayang gawing perpekto ang mga lumalapit sa pamagitan ng paulit-ulit na mga handog na patuloy na iniaalay taon-taon. Kung kaya nito, hindi ba itinigil na sana ang paghahandog? Dahil kapag nalinis na ang mga gumagawa ng sagradong paglilingkod, hindi na sila uusigin ng konsensya nila dahil sa kasalanan. Sa kabaliktaran, pinapaalala ng mga handog na ito taon-taon ang mga kasalanan dahil hindi maaalis ng dugo ng mga toro at ng mga kambing ang mga kasalanan. Sa 12, pero ang taong ito ay nag-alay ng isang handog para sa mga kasalanan at ang bisa nito ay walang hanggan at umupo siya sa kanan ng Diyos. Salamat sa pagbasa niyo ng mga teksto, no? So, ang tanong natin dito ay, anong napansin ninyo? Bakit masasabi na yung gagawin ni Jehovah ay permanenteng solusyonan? Lubusan niyang aalisin ang kasalanan batay sa mga tekstong binasa. Bakit nasabi na si Jesus yung gagamitin para lubusang maalis na yung kasalanan sa mga tao? Doon sa naunang text, Hebreo 9:22, ano ba yung ginagawa? Ano ba yung nakita natin doon? Kamukha rin 17:11, ano? Pero doon sa 10:1 to 4, anong natutunan natin sa kaayusan na ginagawa noon, taon-taon? Brother Tuason. Yung mga paghahandog ay sa Israel ay anino ng mga bagay na darating. At yung mga handog na yun na ginawa ng mga Israelita ay ginagawa nila lagi para mapatawad sila sa kasalanan. Pero ang maganda rito, na ibinigay ni Jesus yung kanyang buhay ni Jehovah, yung anak niya mismo bilang handog para ito ay minsan at magpakailanman na handog para doon makinabang yung mga lahat tayo na nagkasala. Ang kita yung punto? Yung mga Israelita, taon-taon naghahandog ng handog para sa kasalanan nila. Kaya ang sabi ng teksto, kung yun ay nakapag-aalis ng kasalanan, hindi na sana, kung nakapag-aalis ng kasalanan, Brother Homo, Giovanni? Tigil na sana yung paghahandog. Oo. Pero sabi, yung dugo na yun, ba't hindi makapag-aalis ng kasalanan? Kasi dugo lang yun ng... Brother Aquino? Dugo lang po yun ng mga toro at mga kambing. Oo, hindi yun. Parang napaalala lang, makasalanan sila, taon-taon gagawin nila. Pero si Jesus, ilang beses naghandog? At anong epekto? Sister Ongkinko. Minsan lang ito ginawa. Ang epekto nito, walang hanggan. Ayun. Pati na hindi pa pinapanganak at ipapanganak sa inaharap, covered lahat nun. Ano? Kaya talagang tama yung sabi rito na
lubusang maalis na yung kasalanan sa sangkatawan. Talagang tatalunin ni Jehovah yung kasalanan. Ano? Kung tayo sa paragraph 10. Nagbigay si Jesus ng espesyal na atensyon sa mga taong nabibigatan dahil sa kasalanan nila at binigyan niya sila ng pagkakataong maging tagasunod niya. Alam niyang kasalanan ang punot dulo ng pagdurusa ng mga tao, kaya partikular niyang tinulungan ng mga kilalang makasalanan. Gamit ang isang ilustrasyon, piniliwanag niya kung bakit niya ginagawa ito. Ang malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Sinabi pa niya, dumating ako para tawagin hindi ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Talagang ginawa ni Jesus ang mga sinabi niya. Nang hugasan ng isang babae ang mga paa niya gamit ang mga luha nito, mabait niyang kinausap ito at pinatawad sa mga kasalanan. Tinuruan niya ng mahalagang katotohanan ng isang Samaritana sa tabi ng balon, kahit alam niyang immoral ang pamumuhay nito. Binigyan din ng Diyos ni Jesus ng kapangyarihan na alisin ang resulta ng kasalanan, ang kamatayan. Bumuhay siya ng mga patay, lalaki at babae, bata at matanda. Sa paragraph 10 tayo. Paano pinakita ni Jesus na dumating siya para tawagin ang mga makasalanan? Ano yung ginawa niya? Para ipakita ng gano'n yan. Sister Homok, Jennifer? Particular po niyang tinulungan yung mga kilalang makasalanan, kagaya po nung babae na hinugasan niya po yung paa ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang luha. Kasi immoral na babae po ito. Pero dahil sa nakitang pananampalataya ni Jesus, tinulungan niya. Sino pa yung isang babae rin na makasalanan din, pero tinulungan din? Brother Gauna? Isang halimbawa rin dito, yung kausap niya yung Samaritana sa tabi ng balon, na kahit immoral yung pamumuhay, ay kinausap niya, tinulungan din niya. Diba? Tinanong siya tawagin mo asawa, wala akong asawa. O tama, wala kang asawa. Kasi 5 na asawa mo eh. Kasama mo, hindi pa asawa. Pero nung malaman ni Jesus yun, tumulong pa din, ano? Kaya, okay. Bukod doon, ano pa yung taglay ni Jesus para matulungan niya mga kasalanan? Ano pa yung binigay ni Jehovah sa kanya? Bukod sa patawarin sila sa mga kasalanan noon. Sige, Angel, Brother Angel. Binigyan din po ng Diyos si Jesus ng kapangyarihan na alisin ang resulta ng kamatayan. Ang bumuhay nga po siya ng mga patay, lalaki, babae, bata at matanda. Ayun. Kaya talagang permanenteng solusyon yung gagawin para sa problemang ito ng kasalanan at kamatayan. Dito tayo sa 11. Nagpakita si Jesus ng malasakit at empatya sa makasalanang mga tao. Kaya hindi katakatakang palagayang loob nila sa Kanya. Hindi sila nahiyang lumapit kay Jesus. At pinuri at ginantimpalaan niya sila dahil sa pananampalataya nila sa Kanya. Perpektong naipakita ni Jesus ang awa ng Ama niya. Sa salita at gawa, ipinakita niyang mahal ng maawain niyang Ama ang mga tao at gusto niya silang tulungan na malabanan ang kasalanan. Dahil sa mga ginawa ni Jesus, napakilos ang makasalanang mga tao na magbago at sumunod sa Kanya. Sa 11, bakit palagay ang loob ng makasalanan ng mga tao kay Jesus? Sige, Brother Kyler. Dahil nagpakita po si Jesus ng malasakit at empatya sa makasalanang mga tao po. Ayun, very good, ano? Tama, no? Kaya, ano yung mga example natin na mga tao lumalapit sa Kanya, hindi nahihiya? Sino yung mga binanggit na hindi nahihiya lumalapit? Sino ba yung mga makasalanan kinikilala nung panahon na yon? Sister Moyo, pakisuyo. Binanggit po dun sa Lucas 5:28, sa Lucas 5:27-28, ang isang halimbawa po ay si Levi na isang maniningil ng buwis. Napakilos po siyang magbago kasi nung anyayahan po siya ni Jesus na maging tagasunod. Siya po ay kaagad na sumunod kay Jesus. At talagang palagay po yung loob ng taong ito kay Jesus. Anong trabaho nila? Yung mga makasalanan na yan? Sa BIR ba? BIR? Brother Rostom? Wala pa pong BIR noon. Sila po yung mga maniningil ng buwis at patuloy sila lumalapit lagi kay Jesus. Ba't makasalanan ang tawag sa mga maniningil ng buwis? Ngayon, binanggit doon sa 19, di ba? Okay, sino nga yung matangkad na tao ba yan? Sa Lucas? Katandaan niya yan? At Sister Brenda, Tuason.
Sakeo po, maliit na tao. Sobra-sobra silang maningil no? Kaya kasama sila sa makasalanan. Bukod doon sa mga patutot. Ano? Kaya anong pinakikita nito kay Jehovah sa ginawa ni Jesus sa mga makasalanan? Tinulungan niya sila. Anong pinapakita nito kay Jehovah? Sige, Sister Jana Cruz. Napakilos po yung mga tao na magbago at sumunod sa Kanya. Okay, yun ang resulta sa mga tao, no? Pero kay Jehovah naman, Brother Artus. Ipinapakita po nito na mahal ni Jehovah yung mga tao at gusto niya silang tulungan na malabanan po yung kasalanan. Paano nagkanong koneksyon si Jesus? Ito pinag-uusapan natin eh. Ba't pumasok si Jehovah rito? Sa salita at tagawa, sabi rin, Sister Pe, homok. Kasi perfectong naipakita ni Jesus, na tularan ni Jesus yung katangian ng Diyos na Jehovah. Ayun, ano? Anong teksto sa Biblia yun? Anong teksto sa Biblia? Na perfect na gaya niya? Sister Gamboa? Sa 1:49. Ayun, nakita niyo yung connection. Ano? Merong palaging batayan kung bakit pumapasok yung mga punto na yun para makita natin yung punto na yun. Kaya si Jesus ay nakumilos yung mga tao talaga. No? Doon tayo sa 12. Tingnan natin kung ano pa yung sinabi ni Jesus sa kamatayan niya. Alam na ni Jesus kung ano ang mangyayari sa kanya. Hindi lang niya isang beses sinabi sa mga tagasunod niya na tatrado rin siya at mamamatay sa tulos. Bukod diyan, alam niyang maalis ang sakripisyo niya ang kasalanan ng sangkatauhan, gaya ng sinabi ni Juan at ng mga propeta. Sinabi rin ni Jesus na pagkatapos niyang mamatay, ilalapit niya sa kanya ang lahat ng uri ng tao. Mapapasaya ng makasalanang mga tao si Jehovah kung mananampalataya sila kay Jesus at tutularan ang halimbawa niya. Kung gagawin nila ito, mapapalaya sila mula sa kasalanan. Kaya naman, bukal sa pusong ibinigay ni Jesus ang buhay niya at lakas loob na hinarap ang isang masakit na kamatayan. Tanong natin dito sa paragraph 12. Anong sinabi ni Jesus tungkol sa sarili niyang kamatayan? Ano alam ni Jesus sa kanyang magiging kamatayan? Sister Dom? Alam po niya kung ano po yung mangyayari sa kanya. Ayon po sa Mateo 17:22 at Mateo 20:18-19. At hindi lang niya isang beses sinabi sa mga tagasunod niya na tataraydo rin siya at mamamatay po siya sa tulos. At bukod po dyan, alam din niya na maaalis ng sakripisyo niya yung kasalanan ng sangkatauhan, gaya po ng sinabi ni Juan, na sinabi ni Jesus na pagkatapos niyang mamamatay, ilalapit niya sa kanya ang lahat ng uri ng mga tao. Ayon sa Juan 12:32. So nakita niya, no? Alam ni Jesus yung kahirap, alam din niya yung magiging magandang epekto ng kanyang kamatayan. Ano? Kaya handang-handa siya. Kaya ano yung damdamin niya nung siya ay magbigay ng kanyang buhay? Sabi rin sa 1:10, 17, 18, anong kalooban niya? Anong damdamin meron siya nung gawin niya lahat ito? Sister Orquino? Buo po yung puso niya, taglay ang lakas ng loob. Yeah. Walang pumilit sa kanya, handa niya talagang gawin niya. No? At ano yung maging epekto sa atin nung lahat ng gagawin na ito ni Jesus? Saan tayo mapapalaya, mga kapatid? Yung pinag-usapan natin, kaaway natin. Brother Relox, Mario? Sa kasalanan Manuel? po. Sa kasalanan po. Okay. Ngayon tingnan natin yung 13. Tinrider si Jesus, inaresto, ininsulto, inakusahan, hinatulan, at pinahirapan pa nga. Bandang huli, ipinako ng mga sundalo si Jesus sa tulos at namatay siya. Habang tinitiis niya ang lahat ng iyon, may isa na mas nasasaktan pa sa kanya, ang Diyos na Jehovah. Napakamakapangyarihan si Jehovah at kaya sana niyang pigilan na mangyayari ito. Pero bakit hindi niya itong ginawa? Dahil sa pag-ibig. Sinabi ni Jesus, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa na nananampalataya sa Kanya ay hindi mapuksa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 13. Paano namatay si Jesus at anong tinuro nito tungkol kay Jehovah? Meron tayong artwork katapos. Ito nyo. Brother Alcantara, pakisuyo po. Paano namatay si Jesus? Nung tinedor si Jesus, inaresto siya, ininsulto, inakusuhan, hinatulan, at pinahirapan pa nga.
Bandang muli, ito pinako sa krus ng mga sundalo. Ang turo sa atin ito, na kaya siya pinatay, ginanap yung pagkapako sa krus, dahil ito ay tinuturo sa atin ng Diyos na Jehova na ibigay ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Siguro slip of the tongue lang yan, ano? Saan po pinako si Jesus? Sa tulos po. Sa tulos siya pinako, Ayun. yung tinuturo sa atin. Ayan, tama. Akala ko natin ni Kukrus, no? Buti binawi niyo, no? Salamat po. Okay. Tingnan natin nga yung, at sabi rito ay, anong tinuro nito tungkol kay Jehova? Samantalang si Jesus ay naghihirap, ano naman tinuro nito tungkol kay Jehova? Sister Noemi, wow. Nasasaktan po ang Diyos ni Jehovah dun sa mga naranasan po ni Jesus. At pwede po sana niyang pigilan iyon dahil makapangyarihan po siya. Pero hindi niya po yun ginawa. Kung ihahambing yung sakit ng anak at saka sakit ng ama, anong masabi natin doon? Yung ama nakita niya, naghihirap yung anak niya, may magagawa siyang paraan. Anong masasabi niyo sa kirot o hirap sa dalawang may nasasaktan na ito? Napansin niyo binanggit dyan? Sister Simon? Ano sabi ng paragraph? Kasi po may kapangyarihan si Jehovah na pigilan niya sana yung magiging paghihirap ni Jesus. Kaya para kay Jehovah, talagang napakasakit po noon na hindi niya magawang pigilan yung dadanasing hirap ng kanyang anak. Okay. Basahin niyo nga yung pangungusap na ginamit dyan. Muntalang nakikita ni Jehovah naghihirap yung anak niya. Sister Ongking ko. Habang tinitiis niya ang lahat ng iyon, may isa na mas nasasaktan pa sa kanya ang Diyos na Jehovah. Mas nasasaktan si Jehovah. Bakit? Mas nasasaktan siya kaysa kay Jesus kung sa nakikita ang ginagawa na yan? Sister Maricar. Kasi po, napakamakapangyarihan ni Jehovah at kaya niya sanang pigilan yung pangyayaring yon, pero hindi niya yon ginawa. Sipin mo, no? Pwede niyang pigilin yun, no? Ba't di niya ginawa yun? Brother Ephraim? Doon ngayon natin mababasa yung unang line ng John 3:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Yan ang punto no? Mas malalim ba yung kahulugan ngayon ng teksto na yun sa atin? Hindi sinabing inibig, ano? Sa King James, inibig lang Pero ito, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Malaki ng sakripisyo niya. Makita natin yung kahulugan ng temang teksto natin, ano? Pagkatapos talakayin lahat yung mga bagay na saka tinampok yung 1:36. Tingnan natin yung larawan ngayon. Punta tayo sa larawan, mga kapatid. Sister Sarah Felicitas. Momento sa picture. Kitang-kita po sa larawan ang naranasan ni Jesus na napakahirap po. Katulad po sa unang larawan, mayroon po siyang koronang tinik. Sa kasunod naman po na larawan sa upper right part, yun po ay pinapalo siyang ng panghagupit habang nakatali ang kamay niya sa poste. Doon naman sa kasunod sa ilalim po, nakatingin sa kanya yung mga tao habang binubuhat niya ang kanyang tulos. At sa last, makikita po sa pagitan ng dalawang criminals na nakapako si Jesus sa tulos habang ininsulto ng mga tao po. At sa caption po, tiniis ni Jehovah ang pinakamasakit na bagay na pwede niyang maranasan, ang pagkamatay ng anak niya para mapalaya tayo sa kasalanan at kamatayan. Salamat, Sister Felicitas. Brother Giovanni, homok. Kanina pinag-usapan natin si Abraham. Nung papatayin niya yung kanyang anak, binigilan siya ni Jehovah kasi nakita ni Jehovah kung gaano kasakit na makita ng ama na mamatay yung kanyang anak. So, pero dito sa pagkakataong ito, siya mismo, hinayaan niyang mamatay yung kanyang anak para makalaya tayo sa kasalanan. Kaya makikita natin kung gaano tayo kamahal ni Jehovah. Kaya kung kayo isang magulang, madali niya maintindihan, no? Bibigay mo ang anak mo, no? Para sa ibang tao, no? Ano ka? Diba? Hindi natin magagawa. Pero si Jehovah ay ginawa niya ito, no? So, nadadama ba natin yung pag-ibig ni Jehovah sa atin? Laki ng pag-ibig, ano? Hindi lang mahal tayo ni Jehovah. Anong ginamit sa salita? Habang pinag-uusapan natin ito, ano yung salita? Sa halip na mahal, anong ginamit na salita? Dinoble, no? Mahal na mahal. So, yun sana madama natin, ano? Ganun kalaki yung pag-ibig ni Jehovah sa atin para tayo matulungan, makalaya sa
kasalanan at kamatayan. Pagpatuloy tayo sa 14, unahan ba yata 14. Ang sakripisyo ni Jesus ang pinakamatibay na ebidensya na mahal ni Jehova ang mga anak ni Adan at Eva. Patunay yan na mahal kaniya. Ginawa niya ang lahat at tiniis ang pinakamasakit na bagay na pwede niyang maranasan para iligtas ka sa kasalanan at kamatayan. Malinaw na gusto niyang tulungan ang bawat isa sa atin na malabanan ng kasalanan at matalo ito. Naunahan ko na naman. 14, anong tinuturo sa iyo ng sakripisyo ni Jesus? Brother Evangelista. Natutuhan ko na kahit na pinakamasakit na sakripisyo ni Jesus para maligtas ako sa kasalanan. Okay. Salamat. Okay. Sister Loreto. Na yung sakripisyo po ni Jesus, ito po yung pinakamatibay na ebidensya na mahal ako ng Diyos na Yehova at ni Jesus din. Tututol ba tayo ron? Pinakamatinding ebidensya yun, ano? Sister Homok. Ito po yung dahilan kaya nagpabautismo po ako kasi wala po talagang duda na bibitawan tayo ng Diyos na Yehova kasi ang laki po nung sinakripisyo niya at sobrang sakit nung dinaanan po niya. Kaya hindi niya po talaga tayo basta bibitawan. Okay. So ano masabi natin sa pagnanais ni Jehova tulungan tayo na malabanan ang kasalanan at matalo? Ano masabi natin doon sa pagnanais ni Jehova na gawin yon? Kaya natin basahin yung last sentence nun? Sinong? Sige, si Bea, tawagin natin. Sige. Ito, Bible study. Si Bea. Linaw na gusto niyang tulungan ng bawat isa sa atin na malabanan ang kasalanan at matalo ito. Ayun. Hindi lang tayo tutulungan ni Jehova labanan, kundi matalo yung kasalanan. Ano? Walang duda tayo doon, ano? Na gustong-gusto niyang gawin yan. Bawat sa atin gusto niya na matulungan tayong labanan ito. Ano? Doon tayo sa 15, anong gagawin natin naman? Nalaman na natin to. Pwede tayong mapatawad sa mga kasalanan natin dahil sa regalo ng Diyos na haing pantubos ng kanyang kaisa-isang anak. Pero may kailangan tayong gawin para patawarin tayo ng Diyos. Ano yun? Sinasagot yan ni Juan Bautista at ni Jesucristo mismo. Magsisi kayo dahil ang kaharian ng langit ay malapit na. Kaya kailangan nating magsisi kung gusto nating malabanan ng kasalanan at mapalapit sa mapagmahal nating Ama. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng pagsisisi? At paano yan makakatulong para malabanan natin ang kasalanan? Sasagutin yan sa susunod na artikulo. Okay, suspense. Maraming salamat, Brother Domingo, sa pagbabasa ng paragraph. So, tanong natin dito sa 15. Anong dapat natin gawin para makinabang sa regalo ng Diyos na haing pantubos? Isang salita lang. Sa Brother Regalado. Kailangan nga po nating magsisi. Ayun. Magsisi, no? Yeah. Kaya ano yung bumabangon ng tanong ngayon tungkol sa pagsisisi? Meron tanong dyan na tatalakayin tayo. Ano yung tanong na bumabangon tungkol sa pagsisisi? Sige, si Pam. Kung ano po yung ibig sabihin ng pagsisisi at kung paano po iyan makakatulong para malabanan po natin yung kasalanan. Ayun. Next week, pag-usapan natin yung sagot sa tanong na yun. Ano? So actually, 5 series yan. Ano? Nakuha pa lang natin isa, meron pa natin tirang 4. Ano? Kaya maganda unti-unting ni-introduce sa atin yung paksang ito para lalong pahalagahan yung pag-ibig at awa ni Jehova. Tapos na tayo sa pag-aaral natin, pero meron pa tayong sasagutin 3 tanong. Anong pag-asa ang ibinigay ni Jehova sa makasalanang mga tao? Si Joaquin. Binigyan niya po tayo ni Jehova ng pag-asa na mapalaya po sa kasalanan dahil mahal niya po tayo. Okay, very good. At anong tinuturo ng mga handog na hinihiling sa kautusan? Sige, Sister Navarez. Na maglalaan po Jehova ng isang mas magandang handog na permanenteng mag-aalis ng kasalanan sa sangkatauhan at ito nga po yung kanyang anak na si Jesus. At anong ginawa ni Jesus para iligtas ang mga tao sa kasalanan? Sister Gomila.
Binigay po ni Jesus ng bukal sa puso niya ang buhay niya at lakas ng loob na hinarap ang isang masakit na. Okay. Tapos na tayo sa pag-aaral natin, mga kapatid. Ano? So, ang ginawa ni Jehovah para iligtas na makasalanan ng mga tao. So, palagi natin isipin na kasali tayo ron sa beneficiary na yan. Ang laki ng sinakripisyo ni Jehovah, ang laki ng sinakripisyo ni Jesus para tayo makinabang doon. Ano? Kaya huwag niyo isipin na hindi siguro para sa akin yan. Ano? Kasi kulang pa ba yung ginawa ni Jehovah at ni Jesus para tayo tulungan? So, naantig ba yung damdamin natin ng pahalagahan ng pag-ibig na ito? Tapos sa susunod, ano naman yung gagawin pa natin din para makinabang pa tayo sa kayusang ito ni Jehovah. No? So tayo ay tatapos sa ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyong pakikinig, pakikibahagi. May mga nagtaas na kamay, hindi natawag din. Tapos susunod, tatawagin ko kayo. Tayo ay aawit. Ang aawitin natin ay song number 18. Salamat na pantubos. Yun ang ating awitin, mga kapatid.